from this to this. So, ayan guys, nag-upgrade po tayo ng power station natin. So, ito po yung lead acid na merong 50 ampere hour na gamit po natin dati. So, ngayon guys, nag-upgrade ako ng LiPo battery na 100 ampere hour. So, bakit nga ba ito yung pinili kong battery instead na power station supply or generator? So, may malalim pong dahilan bakit ito po yung aking pinili instead of power station. So, yan po yung gamit ko sa aking pag-BBA. So, kapag walang power dito na 12 hours, kayang-kaya pong paganahin yan, guys. So, ito kasi bitin siya kapag may power interruption. So, ito guys, malakas na to. Kayang-kaya na sa 12 hours to, guys. So, gagamitin lang po natin siya ng inverter para umandar siya at mag-convert na from DC to AC itong ating battery, guys. So, explain natin kung ano ba yung mga included na nung binili natin itong battery na to, guys. Let's go! So guys, ito po pala yung ating GenType Power 12.8 volts 100 ampere hour LiPo battery. So ito po guys, meron siyang capacity na 1,280 watts hour. So meron din po siyang Bluetooth guys. So pwede natin connect dito, download lang tayo ng application. So bakit ito yung pinili ko compare sa power station guys? Itong battery na to guys, isa sa pinakamagandang brand quality at performance guys. Trusted and recommended ng solar at mga technician ito. So subok na to guys. And then pagdating sa experience, maganda po ang kanyang quality. And then nabili ko po ito last week ng 11,340. Meron siyang dalawang screw nakalagay na po dito sa taas. Tapos meron siyang details, meron siyang user manual at saka Bluetooth. Okay, unahin natin sa Bluetooth guys. Sa Bluetooth guys, dito, download ka ng apps, makikita mo dito kung ilan yung percentage ng battery, ilan volts, standby ba siya, so remaining working time, body temperature. So ayan guys, kapag nag-charge, mag-iiba po itong details na to guys. Ayan. So magandang gamit nito guys kung ilan yung percentage ng ating battery, kung na-over-discharge ba siya or 100% na. So magandang gamitin siya guys dahil Bluetooth na rin siya aside na sa voltmeter na gagamit tayo. So ito guys, compare sa power station, compare na natin sa power station. Ang power station kasi guys, para sa akin kasi minsan hindi naman natin ginagamit yan, nakatambak lang sa tabi unless kung magiging power interruption tayo. So, bihira din magka-power interruption. So, dun mo lang ginagamit minsan yan. Usually, nakatambay lang yan. Pero ito guys, soon kasi, gagawin ko siyang small setup solar. So, gusto ko siyang gawin na everyday magagamit ko siya sa aking mga small appliances or devices. Tulad po ng mga ilaw, electric fan, laptop, and then especially sa brownout guys. So, sulit na to guys pag nagamit ko siya everyday. Dahil mayroon siyang mahabang life cycle to guys. Umaabot to ng 5 years pataas. Depende po sa gamit nito guys. Yung power station guys, yes, ano siya, easy to use, plug and play siya. Pero ito guys, pwede naman plug and play ito guys. Bitin mo lang to, lagyan mo lang siya ng inverter na ganito, isaksak mo doon, and then gamit ka ng extension, pwede na guys. So ito palang inverter ko na to guys is 4 years na. Ang tibay din pala nito guys. So ito nabili ko ng 1.7, ngayon nasa 2,000 plus na ngayon. Itong inverter na 1,000 watts. So ayun guys, sa laptop naman yung tatlo kayang-kaya kahit 12 hours yung patay yung kuryente. So unlike dito kasi sa lead acid na to guys, nagkukulangan na, nabibitin na kami. And then wala pang electric fan kasi dito guys. So kaya nag-upgrade na rin ako ng ganito. And then soon matututo pa tayo. And then malay nyo lalaki pa ito, madadagdagan pa. So ayun guys, yun yung aking product review dito. Maganda siya guys compare sa ganito. Yung ano naman kasi yung generator, maingay po siya guys. Especially kung may calls ka, hindi siya applicable para sa akin.
So, yun lang po guys. Maraming salamat. Thank you.